Kasi hindi naman agad-agad yan eh. Beginners atin pong tandaan. Hindi naman on the spot gagaling yung biik kasi may proseso yan eh. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating video ngayon. Update ko lang po kayo guys sa akin po mga baboy ngayon. Sila po today ay 11 days old since pagbili ko sa kanila. Sa mga marami pong nagtanong sa akin regarding po sa ginagawa kong pag-ad libitum sa kanila ngayon, ad libitum feeding, kung sila ba ay nag-scouring, no? Hindi daw ba nag-scouring itong mga baboy ko na to sa ginagawa kong ad libitum feeding. Ayan na, nagsimula na pong lumalabas ang tubig sa amin pong hose. Ayan. Papaliguan muna natin sila guys bago natin sagutin ang marami-rami pong nagtanong sa akin kung talaga bang hindi nag-scouring yung mga baboy ko. Ayan, pasuyo nga sa camera. Please lang. Okay? So paliguan muna natin guys ha. Kasi nga po, ang panahon sa amin ngayon, pag umaga, malamig ang panahon. Pag gabi, malamig din. Minsan pag hapon, umuulan bigla guys. Kaya kung inyo pong nakikita paminsan-minsan, nag-live po ako sa akin pong Facebook page, ay bigla na lang pong lumalaki ang baha sa amin dito, no? Sa sapa. So ngayon, atin munang paliliguan ha mga ka-farmers. Ayan, yung mga baboy ko ay talagang gustong-gusto nila ang tubig. Happy farming po mga ka-farmers. Ayan. Okay. Ang tungkol guys sa division, ito guys oh, yung kawayan na to, akin muna ang ginawang slide. No? Slide ang pagkakalagay ko. Dahil yung tungkol po sa kanilang pag-inom ng tubig, ay hindi po lahat ng mga baboy ko dito, itong timbats na to, na marunong uminom sa pig drinker. Kaya sa mga nagtanong dyan sa akin kung meron bang pig drinker, meron po, yun po may pig drinker po aking baboyan dito. Ang mga malalaking baboy dito guys, ayan, ito na to, yan, ito, ayan, marunong sila uminom sa pig drinker. Yung iba naman, yung mga maliliit po, ay hindi gaano, kumbaga nagpa-practice pa silang pag-inom ng tubig. Yan, medyo malaki na po sila. Medyo lang guys. Atin muna paliguan bago tayo mag-sharing, no? O bago ko ibahagi sa inyo ang ating mga rason informasyon tungkol sa scouring na salita, no? Yan, paliguan ko sila. Huwag lang masyadong matagal sakto-sakto lang na mabasa ang kanilang katawan. Yan. Okay. Pagasan natin yung pasungan. Hoy, alis ng diki. Hoy, alis ka muna. Yan. Kailangan mahugasan para malimpyo, malinis. Saka ito guys, yung harang, sinadya kong lagyan muna ng harang. Dahil ito guys, oh, kita mo yan, oh. Yan yung plywood na yan. Lalagyan ko ng simento yan dyan, katulad nito guys oh. Kasi nga po, pag malalaki ang mga lahi sa patiners ko, halimbawa, yung dumi nila lumalapos or tumatagos doon, no? Bisaya ka tulos doon, pasensya na ho kayo ha. Lumalapos is tumatagos. You know? Pagdating ng grower stage, finisher stage, ayan. Yan, atin pong basahin ang kanilang katawan. Ayan, pwede na siguro yan. Pwede na silang pakainin maya-maya. Sila pala guys, ay nakakain na ng 2 sakong starter. No, starter feeds, 2 sako na ang kanilang naubos kahapon. No, kahapon. Ayan guys, kailangan natin maglagay ng jersey. Ginagawa ko to guys ha, disclaimer lang pala ha. Kasi maraming mga basher dyan, sa mga basher dyan, mabuhay po kayo ha. Ito po ang ginagawa ko sa aking management ko, pampinubring management sa aking babuyan. Sarili ko pong management to, kaya sa mga nababa sa akin, hinihikayat ko kayong tumulong sa kapwa
beginners natin ng mga nag-alaga ng baboy para po makatulong din po sa mga baguhan. Instead bashing, helping na lang, no? So ito, hinahalo ko ang majority sa tubig para po isabya sa sahig. No? Okay. Sige mo ulit yung tabo ko eh. Sige lang. Okay lang yan. Kasi guys, honestly, ang lahat ng viewers dyan, supporters in short, 100% po akong nag-thank you sa inyong lahat sa pag-suporta nyo sa akin, ha. Maraming salamat po viewers, supporters. Salamat po sa inyong lahat. Okay. Tatanggalin ko lang yung waste ni Dicky. Okay, dito po ang compost ni Dodong, ha? Deposito. Okay. Pasintabi lang po sa mga nanonood dyan na kumakain, ha? Pasintabi lang po. So ngayon, guys, i-ready ko lang po ang King's Beta Plus Animal Food Supplement sa tubig para ilagay ko sa tubigan, ha. At isang paldi, no? Tubig. And then hahaluin ko lang para tayo po ay makapagbigay na ng kanilang pagkain. Okay, let's go! Actually may tubig pa to guys. Magdagdag lang ho ako. Ganito kahirap mag-alaga ng baboy. Kabilang po ito ang ginagawa ko ngayon sa simpleng punishment or simpleng pamamahala ni Dodong Biliran sa akin pong backyard piggery. Ayan. So naghalo ako ng King's Beta Plus Animal Food Supplement sa tubig. Okay, halika na. Magbigay tag pagkaon. Buhatag tag pagkaon guys. Okay. So ngayon, mag-add tayo ng isang sako. Pangatlong sako na to guys. Starter. Pangatlong sako. Ayan. Sana yung ating pangsandok. Sinusukat ko pa rin. Okay. Let's go. Sige, come on. Actually guys, sila po ay hindi sila gaanong gutom ngayon, ha. Ayan. So ganyan lang po. Ganyan lang kasimple. Ayan mga ka-farmers, sabi po ni kabayang ako si Lane. Hindi po ba nag-scouring yan, sir, kapag sobra pagkain sa isang kainan? Ayan. Tapos si kabayang Eugenia Tesoro, bakit po lagi ba madami kayo maglagay ng feeds? Hindi ba sila mag-scouring pag marami silang makain? So sumunod, may nagsabi pa isa, dahan-dahan lang po pakain para di mag-scouring or magtae, no? Magtatae. Pasintabi ho sa mga kumakain dyan sa akin pong nabitawan na salita. Okay, ito ang history guys. Nung sila po ay binili ko, doon pa lang sa babuyan, sila po talaga ay nagsimula na talagang
nag-scouring. Doon pa lang po sa baboyan po na aking binilhan. Yan po ang katotohanan. Binyahe namin mula sa baboyan na binilhan ko papunta sa amin. Pagdating dito, ang katotohanan po ay nag-scouring pa rin talaga sila. Yan po ang totoo. Ngayon, ang ginawa ko, dahil sila nag-scouring, ay talagang gumawa ako ng isang mindset na kailangan kong bumili ng Aprolite. Bumili po ako ng Aprolite. Ang nabili ko, 4 na sachet. Ang 2 sachet, pinagsabay kong binuksan, ginupit ko, para mailagay ko po doon sa kanilang tubigan. Ayan po ang akin pong simpleng style sa tubigan, no? Sa aking baboy. Ang ilalim, dyan po ang pig drinker. Diyan ko po hinalo ang 2 sachet ng Aprolite. Disclaimer lang, yun po ay ginawa kong desisyon. So, paglagay ko ng 2 sachet, yung Aprolite, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang scouring. Kasi hindi naman agad-agad yan eh. Beginners atin pong tandaan. Halimbawa, nag-scouring halimbawa. So, paglagay ng halimbawa ni Dudong dyan, Aprolite, pag nag-inom sila sa tubig dyan, sa drinker, hindi naman on the spot gagaling yung biik kasi may proseso yan eh. May proseso ang paggaling sa dinadaranas ng isang biik or baboy na scouring. Yung scouring nila na talagang basang-basa talaga, parang tubig na kulay abo, kulay gray, ay nawala po yon pagsapit ng 3 to 5 days. Pero yung pagkain ko sa kanila, hindi ko po talaga tinigil na pinakain ko na lang sila ng gusto. Pero guys, nag-scouring sila noon, hindi po sila tumamlay, masigla po sila. So, decision ko po na adlib ito mga aking pinakain sa kanila hanggang ngayon. Dahil nga po, payat ang iba dito. So, sabi naman ng iba, maliliit yung puwitan ng ibang biik dito. Totoo po yun. Ito pa guys, gusto kong ipagtapat sa inyo. Sa araw na pagbili ko sa mga baboy na ito, honestly, nakaramdam po ako ng discouragement. Honest to goodness. Kahit si Mrs. guys nagsabi, parang na-discourage ako, no? Kasi nga po, maliit ang mga baboy. Pero, sa awan ni Lord, hindi po ako nagkamali sa desisyon na ginawa ko na, sige, ituloy na lang natin pagbili ang mga baboy na yan. Doon pa lang ako sa baboyan noon. Okay? So, hindi po ako nagkamali sa desisyon ko na sabi ko, try kong i-adlib itong feeding itong mga baboy na to. Baka sakaling tumaba sila. So, ngayon guys, medyo lumaki na nga sila guys, no? Sila ngayon pala ay 11 days old na sila simula sa pagbili ko sa kanila, no? And then, kung ano naman, since birth, sila po ay 56 days old since birth. Ayan. So, kanina guys, ay nagbukas tayo ng isang sakong starter. Yun po ay panibagong add na naman natin sa starter feeds. O, ibig sabihin pala guys, napakain kong 2 sako na starter feeds sa 10 biik na ito, baboy na to. Bali, lumalabas lang po guys na 100 kilos yung 2 sako dahil nga po 50 kilos lang naman ang laman ng isang sakong starter hog feeds pellet. Okay, 2 sako equals 100 kilos. Divide natin guys sa 10 heads. 10 heads guys kasi 10 biik to eh. Equals 10 kilos ang kinain nila sa bawat araw sa loob ng 10 araw. Sakto lang guys, kahapon na araw naubos po ang 2 sako na starter feeds. Ibig sabihin, kumain sila ng tig 1 kilo lang per day. Pero ang ginagawa ko, yung 10 kilo ngayon sa starter stage, sa 10 biik na to, sa isang araw, ay pinagkasya ko lang yun guys, na makain nila. Ganun lang po guys ang aking ginagawang sistema sa aking mga baboy. Sa totoo lang, ako po ay nagsabi talaga sa aking sarili na alagaan ko na lang to ng husto kahit maliliit yung pabili ko noon. May nagtanong si Kabayang Roderick Makabunga. Sabi niya, Kuya Dudong, ilang kilo ang pinakamababa dyan sa mga biik mo? Ito guys, ang record ko, ito. Yan ha. So ang aking record noong araw na pagdating dito sa pagbili ko, ang kanilang timbang noon ay 14.5 kilos. Merong isang biik dyan. Tapos may isang biik din na 13.10 kilos. Meron ding 11.5 kilos. Merong 9.5 kilos. Meron ding 9.5 kilos again. Merong 9.40 kilos. Merong 9.10 kilos. Merong 8.60 kilos. 8.30 kilos. At ang pinakamababa ay ang 8.20 kilos. Yan po ang mga timbang nila noong time na binili ko sila. Ito guys, napansin ko,
Yung baboy noon na umabot po ng 8.20 kilos yung pinakamaliit. Asan na ba yung dito Ito yata yung guys Ayan, medyo malapad na guys ang kanyang likod. Yung backbone ay parang nawala na yata o meron pang maliit. No? Yung backbone nilang lahat guys ay halos hindi na po makikita sa aking paningin. Shout out po kinakabayang Glory Jimenez watching from Dubai, kay Juan Cabaluna Venus watching from Negros Occidental, kay Jeff Minzi watching from Benguet, kay Ranil Warayin Tagudin watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay, kay Deep Villacampa watching from San Carlos City, Negros Occidental, kay Queenie Ignacio watching from Romblon, Alain Osio from Cagayan, at kaninyong tanan viewers, shout out po sa inyo. Yung pong nangyari sa mga biik na to, na pinakain ko sila ng ad libitum style of feeding sa ngayon po, ay hindi naman po sila gaanong bumabasa ang kanilang dumi. Malambot ang kanilang dumi pero maliksi sila, no? Magana kumain, hindi po matamlay, malakas pa rin pong uminom ng tubig. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dudong Villaran ang nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga simple shows dito po sa aking channel. God bless po mga ka-farmers sa ating lahat, and peace out everyone.